Quiapo, nakilala noon bilang the old downtown of Manila. Sa lugar na ito matatagpuan ang Quiapo Church, kung saan ginaganap ang pista ng itim na Nazareno. Sa kahabaan ng Quiapo ay makikita ang mga street vendors. Isa na rito si Ate Marites. Ako si Marites Nato. Bunsod ng kahirapan, sa murang edad na 10 taon ay agad nang nagtrabaho si Ate Marites. Namasukan siya bilang kasambahay, tindera at labandera. Sa edad na 21 ay nagkaroon siya ng pwesto sa Quiapo. Dito ay nagsimula siyang magbenta ng prutas na kanyang ikinabubuhay hanggang ngayon. May pamilya at anak ba si Ate Marites? Opo, tatlo po. Tatlo. Asan po sila ngayon? Kasama niyo? Nasa bahay ko. Nasa bahay. Dito po ba kayo nakatira? Hindi na ako nakirin. Hindi ako uuwi. Saan po kayo? Niyasawa na. Sorry po? Niyasawa na. Asawa. Aming ikinagulat nang malaman namin na hindi na umuwi si Ate Marites at dito na rin siya mismo natutulog sa kanyang pwesto. Bakit prutas ang binibenta ni Ate Marites? Ayun na niyasawa ko siya yung ikat ko, lukas. Kaya inuwan ko ang naikat ko. Inuwan ako na ikat ko. Marami makita ng lukas. Kaya natuto ako. Pero bakit po sa Quiapo niyo po naisip? Kaya dito ang pera eh. Dito po mas malakas. Dito ang medyo matindi. Kasi sa dito nag-test na ng ako. Yan, nagkakataon. Nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? Nagkaalala ako grade 1. Grade 1 lang. Sa yung araw, pinakal yung uso ko. Pagkasas ko yung lahat. Tao away. Niloloko ako. Binubuli po. Kaya ilaw kinagat ng teacher. Pauna ako magsulat yung pangalan ko lang. Ikat ko, birthday ko. Pero ba isang bagay, yung naalam yung sulat. Saan yung magbasa, yung lang hindi ko kaya. Kahit hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ito naging hadlang kay Ate Marites upang makapaghanap buhay at suportahan ang kanyang pamilya. Ano ang mga sinakripisyo ni Ate Marites para sa kanyang pamilya? Siyempre lahat, lahat. Isang napakalaking sakripisyo ang ginagawa ni Ate Marites para sa kanyang pamilya. Nagagawa niya ito kahit na siya ay minamaliit ng ibang tao. Napapaisip na lamang kami, paano niya kaya kinakaya ang lahat ng ito? Lahat lang. Lahat lang, kaya lang. Kaya sa akin nila ang problema ay nakawalan. At iniisip mo, gamay maluka ka. Mas lalo niyo pong inisip yung Oo. problema. Mas lalo po kayo. Ang problema ko, naman problema ko, sinasarili ko na lang. Wala sa akin ng mga tao. Mga pamilya niyo. Siyempre, kakawala ka na nila. Komento ka, diba? Kaya kaya sinasarili ko na. Lahat lang, Sa kabila ng mga problemang kanyang hinaharap, pinipili pa rin ni Ate Marites na ngumiti at manalig sa Panginoon. Matapos ang ilang oras, hinayaan muna namin kumain at magpahinga si Ate Marites. Sa aming pagbalik, naitanong ko kay Ate Marites kung ano ang mga pagsubok na kanyang nararanasan bilang isang PWD vendor. mahirap una-una yung yung pa ng tao. Oo, yung mababa ka. Medyo may ano po sila sa inyo.
discrimination. Na, hindi naman niya yun. Wala naman dapat po. Hindi naman hindi sa inyo doon, diba? Ang kapit mo. Wala naman po mali sa akin. Kaya wala mo makailang kung nakuhin nila ako. Tatawagan ko lang sila. Saan? Hindi ako naiintindihan. Nauuwi sila na daan. Kapag sa umpisa po di sila Oo. sanay. Minsan yung banyan, hindi ako naiintindihan. Nakikinig ko na ng paliwanag. Minsan sa kasama ko, hindi imuwa man sa kibaan niya kung magyano to. At Kaya sinasabi niya. Sa aming pag-uusap, naitanong ko rin kung nagkakasakit ba siya rito at kung ano ang kanyang ginagawa kung sakaling mangyari iyon. Wala naman. wala naman po. Hindi naman po kayo nagkakasakit kasi Minsan nilalatlat lang, araw lang. sa panahon rin po kasi. Oo, kanina sa una. Pero hindi naman tagalan talaga. Gano'n lang. Yung sa araw na, lalabanan namin. Ginagawa namin, nalinig ko kami para mawala, ulan. para mawala yung init. Kaya nga po, sobrang init rin po kasi talaga dito ngayon. Comfort talaga dito. Hindi madali ang trabaho ng mga vendor dito sa Quiapo dahil sa pabago-bagong panahon, lalo na para sa kagaya ni Ate Marites na dito na naninirahan. Bilang isang PWD, nakakakuha nga ba si Ate Marites ng sapat na suporta sa ibang tao? Ay, Ano natin? Ay, hindi. isa sila, madali na sila. Hindi po Pero, masyado. pero sa problema, hindi na matutulungan makama. Sa ano po natin? Sa City Hall, Barangay, Ay, nakakuha naman po. yung sa namin yun. Kaya lang, minsan tulungan. Para kay Ate Marites, hindi sapat ang suporta na nakukuha niya para sa kanilang mga PWD. Ganun pa man, nakakaya niyang patakbuhin ang kanyang hanap buhay. At saan kayo kumukuha ng ano? Supply? Namimili kami sa Victoria. Sa Divisoria. Kaya kulang mo ay na 5,000. Kaya na, ano na yung train na naman na local. May ano naman po kayo? Mayroon naman, kaya lang nga, yung kain mo, napunta lang sana. Pero minsan po, nalutubin po. Kaya yung kulang ko na ako na natin mo rin. Gastos. Walang pinta. Lumubog na ang araw, ngunit sinusubukan pa rin ni Ate Marites na ubusin ang kanyang mga paninda. Ito na lang po ba? Naubos na yun? Oo, sa ayan ko eh. 3 araw na to. Tatlong araw na. Matumal, medyo matumal pa to eh. Bakit siyempre nakakapilya talaga. Madalas po ba ilang araw? Mga isang araw lang po naubos. Dahil 2 araw. Dahil 2 araw na. Saan naman? Isa magpiliin, isa matumal. Nang mas lumalim pa ang gabi, nagsisimula na si Ate Marites para magligpit at maghanda ng kanyang tutulugan. Nang matapos si Ate Marites sa pag-aayos, tinanong namin siya kung bakit dito na siya tumira. Pero may bahay naman talaga kami. May bahay niya. Ay, bahay. Kaya medyo malayo. Ayaw mamasay. Kuwenta. Makadot. Kuwenta. Sayang. Kasi po yung kita niyo rin, tiikot lang po sa puhunan niyo din. Kung kita o sakat na sa mga anak ko. Ako lang. Hindi po kayo na-short sa mga pera niyo. Isa na-excuse. Kaya minsan nakikita. Ikaw. Hindi na mamakita. Kaya nakakasalamat na ako. Thank you rin. Unang niraw kanina. Iisip ka na yung kanina. Ay, hawa ay kanina nakakaw. Hindi na yung kumakinan yung pinigitay. Ala, na meron saling anak ko. Ako wag na ng pera. May mga nalubi naman ako sa ugat niya. Hindi ako kaimahan ko eh. Mahal ang puhunan.
Salamat po, pa. Nalaman namin na hindi pala madali ang pera sa negosyong ito. Minsan malakas, minsan mahina. Kaya hindi mapigilan ni Ate Marites magpasalamat sa konting tulong na iniabot namin. Patuloy kami nag-uusap ni Ate Marites tungkol sa kanyang buhay. At nakwento nga niya na 4 na taon na siyang hiwalay sa kanyang asawa. Pero bago pa mangyari yon, dito na talaga siya natutulog at naninirahan. Oo, nung wala pa sa buhay ko, dito na ako. Wala na nag-isipin na iniwan ako na. Nilalo kong after 1 na iniwan ako. Dito na talaga ako to. Hindi na ako umuwi doon sa amin. Uuwi na ako sa amin. Wari, uuwa na ako ng SWD. Yun, uuwi na ako. Nailangan ako sa Barangay. Wala naman po bang nananaway dito, sir? Ano wala? Okay lang. Okay. Naina, sino kami. Sino lahat ko. Ito parang kami. Lahat kami yan. Gusto na umuwi na sino. Dapat na yan yung pwesto nila. Hindi kasama. Kaya wala naman sa akin kumukutan ka magnanakaw. Wala. So, parang magkakakilala naman po kayo dito. Lahat ay nagpusan na. Tahimik lang. Tahimik lang. Wala lang tao. Eh di, gano'n na lang po ulit bukas. Oo. Wala po ulit kayo ng araw. Ayun. Tapos malinis, tinda na. Ayusin na tinda mo. Alas 7 na ng umaga at naghahanda na ang mga tao upang magtinda ulit dito sa Quiapo. Para kay Ate Marites, hindi na ito bago sa kanya dahil sa loob ng halos 3 dekada ay ginagawa na niya ito. Ang bumili sa gabi ng prutas, isalansan at ibenta. Habang sinusubaybayan namin si Ate Marites sa kanyang trabaho, napaisip kami kung ano pa ba ang iba niyang pangarap para sa kanyang sarili. Meron din, siyempre. Ano po yung mga yan? Marami, magbansa, ganyan. Katulad po na, Sa ibang bansa. sa ibang bansa po. Gusto pangarap niyo din naman. Para maulog kami niya. Parang maramdaman mo rin. Parang maramdaman mo rin na ang maarating doon. Ano naman ang hinihiling ni Ate Marites para sa pamilya niya? Nabuhay lang sila. Buhay lang Ano, sinagdaasain. Sa maay naman. Paano mo nakikita ang sarili mo sa mga susunod na taon? Ito pa rin. Dahil napaka, kung wala na, wala nang takot na siya. Kumbaga okay na po kayo dito. Nakakalungkot isipin na sa tingin ni Ate Marites ay wala nang tatanggap sa kanya sa ibang propesyon. Ngunit hindi rin naman natin siya masisi sa kanyang pananaw dahil siya mismo ang nakakaranas ng mga hamon sa buhay na ito. Kaya tinanong na lamang namin siya kung may maipapayo pa ba siya sa sarili niya at sa mga ibang tao na nakakaranas rin ng hamon sa buhay. Sarili ko, masaya ko, para sa kanila. Sana, sipag, dasal lang tayo sa taas. Wala na bubuhay tayo. Kakayanin natin. Kung ano kakayanin natin, hindi natin sa kanila. Hindi maikakaila ang hirap na dinaranas ni Ate Marites sa araw-araw na pagtitinda sa Quiapo. Ganun pa man, nananatiling matatag at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay para sa pamilya. Ito ang kwento ni Marites, isang PWD vendor.